Magandang araw sa inyo mga idol. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mararanasan at mararamdaman ng mga magulang natin kapag nakapasa at nakapasok na tayo sa PNPA. Kasama na rito ang kwento ko at journey ko sa PNPA kasama ang pamilya. Simula ito pagiging aplikante, nag-aaral na ako sa PNPA at nagte-training, at hanggang pagka-graduate. Sa ganitong paraan, makakakuha kayo ng idea kung anong pwedeng mangyari sa inyo sa loob ng 4 na taon. May papaliwanag dito na normal lang ang mga ito at lahat ng kadete ay nararanasan to. At sa huling parte ng video na to, sasabihin ko sa inyo ang 3 lessons na natutunan ko na pwede kong ma-share sa inyo at pwede nyo ding magamit. Pangalawang subok ko nga na pumasok sa PNPA. Kaya medyo may takot ako na sabihin ito sa magulang ko. Yung una, nakapasa ako sa PNP CAT hanggang sa psychological and neurological exam. Pero hindi na ako tumuloy sa susunod na processing dahil sa personal reasons. Kaya nung nakapasa ako sa pangalawang pagkakataon, nahalo na to ng pagdududa ng mga magulang ko kung tutuloy daw ba ako o hindi. Naalala ko nun, sinabihan pa nila ako na baka hindi ka na naman tumuloy. Pero pinakita ko sa kanila na desidido talaga ako. Kaya bandang huli, sinuportahan nila ako. Yung inaakala mo na unang susuporta sa'yo, yung pala minsan ang magdi-discourage sa'yo. Pero hindi big sabihin magalit ka sa kanila. Normal lang yan. Siguro, out of fear or concern lang sa'yo. Na baka may pwedeng mangyari sa'yo sa training. During processing, isa sa challenge na hinarap ko ay problema sa finances. Dahil kahit libre ang pagpasok sa academy, hindi pa rin libre ang pamasahe, pagkain, at board and lodging. May mga instances pa na babayaran mo yung mga medical test na wala ang PNP. Kadalasan ito yung confirmatory test. Kaya pupunta ka sa private hospital at clinic at magbabayad ka. Kaya ginawan to ng paraan ng magulang ko. Malaki ang utang na loob ko sa kanila, lalong-lalo na sa tatay ko. Dahil aside sa finances, siya talaga ang sumama at sumuporta sa akin. Naging mentor at advisor ko din siya dahil dati siyang pulis. At alam niya ang mga pasikot-sikot sa processing. Maswerte ako nung time na yon. Dahil may buong sumusuporta sa akin. Kasi meron akong mga classmate na galing pa sa malalayong lugar, kaya hindi na sila nasamahan. Dumating na nga ang time na napasama ako sa finalist ng class 2020. Halo-halo nga ang emosyon ko. Masaya kasi nakapasa at medyo nahalo ng takot kasi di mo alam ang papasukin mo. Kumbaga fear of the unknown. Di tulad ngayon may katulad ko at ibang content creators dyan na nagtuturo at nagbibigay ng experience nila sa academy. Siyempre, sobrang proud din ng magulang ko. Hindi nasayang lahat ng pinaghirapan. Pero katulad ko, meron ding takot na naramdaman sila para sa akin. Siguro dahil sa training, naalala ko nga nun, sinabihan ako ng nanay ko na wag na akong tumuloy. Kahit nasa finalist na ako. Yan, punta naman tayo sa pinaka-exciting part. Yung nakapasok na ako sa academy. Pinakauna nga nito, yung reception rites. Sinamahan nila ako sa last days ko bilang civilian. Siyempre, naging emotional tulad ng ibang magulang dyan at kapamilya kasi matagal kanilang hindi makakasama. Sunod na pagkikita namin ay during ng incorporation rites or after ng break-in period. Kung gusto nyo malaman ng break-in period at kung ano mga harapin mo sa loob ng unang taon sa PNPA, click mo yung nasa upper right portion ng video na to. Sa time na to, grabe talaga ang transformation ng katawan mo physically dahil sa training. To the point na hindi ka na makikilala ng magulang mo. Kasi nag-iba na itsura mo. Umitim ka at pumayat pa. Bago pa naman ako mag-aspire mag-PNPA, overweight ako. Naging normal na lang nung nag-processing na. Pero mas may pinayat pa ako pagkatapos ng break-in period. Sa time na to, nung pagkita namin, halos di ako makilala ng magulang ko. Alam mo yung nasa harap ka na nila, pero hindi ka napansin kung hindi mo sila tatawagin. Halo-halong emosyon ang mararamdaman nila. During that time, proud sila sa'yo, pero makikita na nag-aalala sila sa kalagayan mo, lalong-lalo na kitang-kita ito sa katawan mo. May mga time din pala na pwede silang bumisita sa mga special events sa academy. Pero dito, possible na konti lang or wala pa na pwede mo silang makausap o makasama. Pero hindi lahat natitake advantage ang ganitong situation. Dahil yung iba malayo tulad ng nasa Visayas at Mindanao ang magulang. Kung interesting yung nauna kong sinabi, mas interesting itong recognition rites. Dahil parte sila sa programa at parade ceremony. Pupunta sila sa'yo sa parade ground at magkakaroon kayo ng moment to celebrate ang pagiging recognized cadet mo. Nung time na to, nung nakita ko yung magulang ko, di ko napigilang umiyak. Siguro dahil naalala ko yung mga sacrifices na ginawa para sa akin. After nito, binigyan kami ng time maghapon para makumusta sila at makapag-usap.
Sa sumunod na 3 taon dahil nakakalabas na nga ako at nakakauwi, hindi na sila masyado bumisita sa akin. Nabawasan na rin yung pag-aala nila sa pag-training ko sa loob. During academic break naman, magkakaroon ka na mas mahabang time para sa kanila. Dahil kadalasan makakauwi ka almost for 2 weeks. Pwede na kayo mag-usap ng informal dahil pag kadete ka, maraming bawal pagkausap mo ang mga sibilyan, kahit kapamilya mo. Isa sa hindi ko makakalimutan, kapag may bisita sa bahay, ipapakilala nila ako at sasabihin nila, ito pala yung anak ko na nasa academy. Habang tumatagal, halos di na sila nag-aalala sa pag-aaral mo at pagtitraining mo. Di tulad ng dati nagagawa sila ng paraan na magkaroon lang balita tungkol sa'yo at kalagayan mo sa training. Sad to say, ang pinapangarap naming graduation, hindi namin naiakyat at nakasama ang mga magulang namin. Dahil inabutan kami ng pandemic, bawal ang graduation ceremony. Nakasama ko na lang sila after graduation at nagkaroon kami ng maliit na celebration. Medyo nalungkot nga lang yung magulang ko, lalong-lalo na yung nanay ko. Dahil lahat kami magkakapatid, hindi niya man lang naiakyat sa entablado. Dahil pare-pareho kaming lahat graduate ng 2020. Pero ganun pa man, naging proud pa rin sila kasi nagkaroon sila ng anak na graduate ng PNPA. Una, normal lang ang discouragement, lalong-lalo na sa malalapit sa'yo. Kagaya nga ng sinabi ko, out of concern na lang nila sa'yo yun. Pangalawa, pag sumuko ka, walang mangyayari sa'yo. Pangalawang subok ko bago ako nakapasa. Kahit anumang rason yan, mapapersonal man yan, bumagsak ka, o di ka napili sa finalist, sumubok ka lang na sumubok. Dadating ang time na makakapasa ka. Kung hindi ka na magiging qualify dahil sa edad, marami pa namang opportunity dyan na mas maganda sa PNPA. Huli, maswerte ka na may mahal ka sa buhay na sumusuporta sa'yo. Dapat ma-appreciate mo sila dahil hindi lahat nabibigyan ng suporta. Pero hindi big sabihin walang suporta, hindi ka na makakapasa. Marami akong classmate na sobrang hirap talaga ng buhay. To the point na kailangan nilang humingi ng sponsorship at magtipid during processing na hindi na sila makakain at wala silang matirahan. Kaya hindi rason ang kawalan ng suporta. Kaya nga sabi nila, kung gusto mo, may paraan. Yan, dito na nagtatapos ang video na to. Sana marami kayong natutunan. Kung nagustuhan nyo yung content na to, mag-subscribe kayo at mag-suggest kayo ng sunod kong content sa comment section. Maraming salamat.